Ilis, kayo rin pong committee nyo rin na mag-handle ng public hearing. Yes, but sabi ko kay Daniel, tinilinsis ko mamaya kay Senator Risa kasi puno ako sa Blue Ribbon. Meron pa po accounts. Pro tem pa ako, so yun ang na-discuss namin. And amenable naman si Senator Risa to chair it. Sir, kailan next Blue Ribbon? Bakit hindi niyo ibalik kay Senador Marcoleta? Sa walang kapantay na lawak at laki ng corruption dito sa flood control scandal. Operahan umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ma-diagnose ng diverticulitis. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa Palace Briefing araw ng Lunes, walang katotohanan ang naturang mga pahayag at tinawag itong fake news. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Nako po, bakit yung pangalawa ay naisampa? Bakit yung pangatlong complaint hindi na nahabol? Totoo ba? Napakahirap niyan, ano? Dahil nung Friday, gustong-gusto na maisampa, napigilan pa dahil wala yung tatanggap. Kuno. Ngayon ang problema, hindi na ata na ihabol. Saklap naman, bakit naman nagkaganon? Diba? Dalawang impeachment complaint laban kay Bibi natanggap na. Yung pangatlo, asan? Diyos mio marimar naman. Bakit gano'n naman? Parang hininto ba o nawalan sila ng gana? Kasi naipasa na ho at natanggap na. So, meaning, pag yan ay natanggap na, wala na hong hahabol. Hindi na kaya, hindi na hinabol. Pero siya isang ambassador, walang karapatang manakot sa mga Pilipino. Laban nyo yan eh. Kayo kasi nagsisimulaan yan eh. Diba? Bakit nung panahon ni Tatay Digong wala namang ganyan? Diba? Dalawang impeachment complaint laban kay PBBM, tanggap na. Dapat lang. Yung pangatlo inaantay namin kaso nga lang. Aligasyon ni Toby sa sermon ni PBBM gamit ang impeachment complaint. Nako. Eto minsan hindi na rin ako naniniwala dito kay Ka Toby. Hindi ko alam kung nilalaro lang din tayo eh. Ano ba talaga ang stand nito ni Ka Toby? Galit ba siya kay Bongit? Galit ba siya kay Romualdez? Oo, ano kaya ang plano nito? Diba? Baka mamaya isang popularidad lang din. Tapos tatakbo pa lang senador. Hindi natin alam Alamin natin yan sa mga susunod pa na panahon. Pero sabi ko nga sa inyo, dalawang impeachment ni inakyat na sa House of Representatives. At malalaman natin yan kung kailan uusod dyan. Kung kakatigan ba yan ng mga taga-kamara. Pagkatapos sa kamara, sa Senado na eh. Alam niyo naman sa Senado, marami rin bilang nila. Baka sarswela lang din ito. Pinaikot na. Ang sumatotal, niloko ang taong bayan. Baka ganoon, sabi ni Aling Ledesma. Representative Libisi ang Pilipinas kung ay nasa ilalim ng de facto. Alam niyo ba yung de facto? Oo, martial law. De facto martial law. Baka nasa ilalim ng martial law. At meron hong bali-balita. Ito nakakabanas. May bali-balita, napapalitan daw ni virus itong si Pinky. Bakit kaya? Mukhang panibagong script na ito may panibagong script na naman kayo Hindi niyo pa napapatawag si Martin, meron naman kayong pakwela. Ano yan? Sabi dito ni Pinky, papalitan niya na raw. Papalitan na raw siya ni Virus. Mamaya, bibigay ko sa inyo yung detalye dyan. Bakit niyo papalitan? Ibigay niyo na lang ulit kay Senador Marcoleta. Kung pwede lang. Kung ayaw niyo na, kay Senador Marcoleta lang. Mabilis ang matatapos sa mga tanong at mga ugong-ugong at mga madali lang mahuli ni Senador Marcoleta eh. Lalong-lalo na kayo, mga basura, mga magnanakaw, mga, di ba? Ipasok natin ito. Bakit papalitan? Ano meron? Pero simulan muna natin dito sa impeachment, Nino.
etong detalye mula sa paghahain ng pangalawang complaint. Kabayan Black ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Oh, Matapos tanggapin ito ni House Secretary General Attorney Sheloy Garfield. Kinuwestiyon naman ito ng mga netizens. Bakit ang impeachment complaint na inihain ni Attorney Torion at Attorney Topacio ay hindi tinanggap ng Yun nga House Secretary General? Yun nga Nagmumukha tuloy scripted ang inihaing impeachment complaint ng Makabayan Black. Tila ito daw ay isang strategy. Hindi pinasingit itong impeachment complaint ni Attorney Topacio. Tayo. Hindi ba't may rule Tayo. tayo na once a year lamang? So ang inihain ng Makabayan Black ay para sa 2027 pa. At itong impeachment complaint na inihain ni Attorney Topacio ay sa 2028 pa. Mukhang kasama sa script ang inihaing complaint ng nauna at itong Makabayan Black. Kunwari against sa ginagawa ng presidente. At kaya nila ito ginawa ay dahil nanganganib na talaga itong si BBM sa kanyang pagkapangulo. Marcos Jr. is now in danger with 2028 presidential election fast approaching. Most corrupt politicians are now in deep pause to reflect on their political careers, with PBBM's recent negative trust ratings in a series of surveys. Even the dumbest politicians out there knows that showing continued support to Marcos Jr. is sure road to perdition. PBBM is now a lame duck, and no one is seen among his allies and friends to have any decent chance of defeating Vice President Sara Duterte. Plano yan. Baka kasi takot na. Takot na masibak, takot matanggal, kaya ginawa yung ganyan systematic. Alam nyo itong gantong issue, parang pinagtatawa na lang ng taong bayan eh. Kunyari magpapile against kunwari. Tapos yung pangatlong complaint, talagang yun ang against. Bakit hindi pinayagan? Diba? Saka yung una, pangalawa na walang matibay na sustansya, yun ang pinayagan nila. Kasi gagawa lang sila ng kwento, kunwari na i-file, tapos wala na. Okay na. Okay na yun. Tapos ang kakwento sa taong bayan, di ba? Na walang sustansya lahat ng mga impeachment complaint. Diyos ko po, nilaro nila ang Pilipino. Panibagong pagnanakaw, panibagong eksena. Di ba? Pera yan eh. Pondo na naman ng budget na naman ang iiral dyan. Magpapagawa na naman sila ng robe. Oo, yung mga pagkain ng mga kung ano-ano. Hindi nyo na lang tinanggap yung pangatlo para matapos na ang karera nyo. Para masaya na ang Pilipino. Sa bagay, 2026, 27, 2 taon na lang mahigit. Tapos na ang karera mo. Galingan mo pa ng husto para lalo pa magalit sa yung taong bayan. At yung i-endorso mo, kung sino man yung i-endorso mo, hindi rin manalo. Para makabawi-bawi na naman ng Pilipinas, paupi natin si BP Sara. Doon naman sa mga iyakin, na ayaw daw na manalo si BP Sara, takot na takot sa 2028 pag upo ni BP Sara, manigas kayo. Kasi mababack to you rin kayo. Malapit na. Lahat ng mga pinagagawa nyo. Sabi ko nga sa inyo, painit ng painit ang bakbakan ngayon. Kasi meron nga issue na nagtatalikuran na yung mga lalabang kay BP Sara Sa mga ambisyon nila na maging presidente at BC, sila magkakakampi. Yung mga dilaw, mga pink, nagtatablahan na. Yan. Mga ambisyoso. Alamin natin dito kay Kuya Jen, Kuya Nelson, yung ikalawang impeachment, complaint. Banggit natin kanina umaga, bumalik sa tanggapan, sa House of Representatives, yung mga nag-file ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil doon nakaraan, hindi natanggap, di ba? Dahil wala ang House Secretary General. Natagpuan na raw ba nila si House Sec Gen? Ayun na. Sheloy Garfield? Tinanggap na po ni House Secretary General Cheloy Garapil ang pangalawang impeachment complaint. Ayan, may mga hinahanap mo.
busy po eh. Tino, Oo. Nato Reyes. Busy. Asa, Oho. Nag-file sila dyan Opo, sa Luis House Reyes. ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Oho. Ngayon po ay nasa Office of the Speaker na ang complaint. Parang may parada pa, no? Oo. Buti walang dalang anito, no? Ayun. May papel na maliit din. Yun namang complaint ni yung grupo ni Chavit, Oh. Ay, di pa bumabalik yan. ay hindi pa sila bumabalik. Yung grupo nila, yung civil society groups naman ang tawag sa kanila. Hindi pa sila nagre-refile. Oho. Kasi baka dumating na si Siloy, kaya ayaw na nila. May tatanggap na. Oo. Ang problema dyan, kung alin ang... kasi una-unahan eh, no? Oo. Para dun sa 1 year na ban, natanggap na natanggap na eh. Oho. Tapos ito, pangalawa, di maging pangatlo na yung kina-Chavit kung ipapile pa nila. Consolidated. Eh, baka mapuntusan din nila gaya nung nangyari kay BP Inday Sara, di ba? Na pero dapat siguro liwanagin talaga yun, ano? Ano ba talaga ang day one? Yung pag-receive sa Office ng Secretary General o Yung pagka pinaprobahan ng ano. pagka ito ay ipinasa na doon sa House Justice Committee? Yun ba ang day one? Di ba? Mapapainom ka na ba? Kasi, Tubig. ewan ko lang, mga abogado ngayon, kasi marami din ang tatalo dyan, di ba? Kanya-kanya rin yan. Oo. Pero doon sa desisyon ng Supreme Court, di ba meron sa kay BP Inday Sara, kung kailan talaga ang day one ng pagtanggap, di ba? Yung kumbaga sa taxi, nagsimula ng pumatak ang metro mo, Oo. di ba? Yun ba, gaya nun, ginawa nung nakaraan, yun ba day one na? Yung pag-submit ng grupo ni na Attorney Andre De Los Santos? O lalagumin, gaya din nung ginawa, lalagumin din yan. Impeachment 2, yung Makabayan, Impeachment 3, civil society groups. Ayun. Yun nga ang hindi natin alam. Baka yung nauna, yun ang uunahin. Kaso isang beses lang sa isang taon. So yung pangalawa, doon sa Makabayan. So pangatlo na, wala rin mangyayari pala. Oo, puro drama lang Puro drama lang. Hontiveros Chinese Ambassador, walang karapatang manakot. Naku, puro kayo ganyan. Ang hilig nyo talagang makibakbakan. Alam nyo, pag pinupurubok nyo at gumagawa kayo ng eksena, lalong magagalit yan. Bakit yung panahon ni Tatay Digong wala namang ganyan? Oo, pinalalalaan nyo lang ang kwento eh. Mas maganda magtrabaho na lang kayo kung magtatrabaho kayo. Pero yung ganyan, wala kang panama dyan. China, wala kang panama dyan. Kakarampot lang ang Pilipinas sa China. Sasabihin mo, duwag tayo. Gamitin mga utak mo. Kahit naman siguro sinong, maaari siguro kung tutulungan ka ng 50 bansa na talagang solid. Pero yung ikaw makipagbakbakan dyan, makipag-away, makipagbangayan ka dyan, Diyos me, yung manahimik ka, kung talagang sasakupin ka nila, doon ka lang umalma. Pero kung hindi naman, Diyos me, yung marimar naman, wala kang laban dyan, kaya manahimik ka, virus. Online ang isang political commentator at ang embahada ng China patungkol sa tensyon sa West Philippine Sea. Pati ang dalawa sa ating mga senador, hindi nakapagtimpik sa panermo ng ng China sa mga opisyal ng Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Merrimon Reyes. Ang huling pagkakaalam ko po nasa Pilipinas tayo. Wala tayo sa... Pwede ba nga magsalita ka nang wala man lang binabasa? Kasi halos buong pag napapanood ka namin, lagi kang may binabasa. Wala kang sariling script mo. Oo. Lumuso mo, humahaba na. Nakakarindi ka naman panoorin. Tigilan na nga natin yan. Wala rin magandang ibibigay yan. Ano ba yung problema ngayon? Mukhang sarswela ang labanan May papasok tayong video. Panoorin nyo naipasok na rin yung pangalan. Wait lang Mukhang magpapapalit ito ng panibagong eksena kay Virus Ito si Pinky, mukhang magre-resign na ata sa pagka-Blue Ribbon Chairman at ipapalit niya si Virus. Diyos ko, manggugulo na naman kayo. Simulan mo na sa local say,
mayor, vice mayor of the same town, or mayor and councilor, mga ganun. Ang version ko kasi is provincial level. A governor and a mayor in the same province would constitute a political party. Kanya-kanya version. Sa version niya, sir, magagawin anong level? No, provincial na. Pag governor at meron siyang kapatid o anak na mayor, madi-disqualify dapat yung isa sa kanila. Kasi yung level ng pagkakaroon. Yung iba naman, Yung consequence. second degree. Okay. Most of the bills, second degree. Meron nakita ang fourth degree. At yun yung Christian Corrupted Pagula. It depends on the committee. Sir, kung hindi gradual yung gagawing anti-political dynasty, malabong Kasi baka lalong hindi may pasa. Yun lang kahit ng resort. Sabi niya, huwag natin biglayan. Open muna natin na magkaroon na ng batas or political dynasty. Which to me is reasonable, practical. So yung sa party list, kayo rin pong committee nyo rin na mag-handle ng public hearing? Yes. But sabi ko kay Daniel, tiniligis ko mamaya kay Senator Risa kasi puno ako sa Blue Ribbon. Meron pa ako accounts. Pro tem pa ako. So, yun ang na-discuss namin. And amenable naman si Senator Risa to chair it. Sir, kailan next Blue Ribbon? Bakit hindi nyo ibalik kay Senador Marcoleta? Bakit kailangan nyo ibigay, hindi nyo naman mapalakaya at meron na kayong napipintong uupo ang pwesto, bakit balik nyo na lang para matapos na yung issue at may makulong na ng the big piece. Kasi kwentong kutsero na naman ito eh. Panibagong kwento. Mahahaba na nga haba ang istorya. Mahaba ba script nyo? Wala pa. Hindi pa na set. Pero definitely, nasiset kasi yung show cause order, nandiyan na yung mga, well, right for contempt, usually. Pero kailangan magkaroon ng hearing to formally cite them in contempt of the committee. So mga ilang hearings na lang po yung Blue Ribbon? Yung ilang hearings na lang po yung tinitingnan nyo? Maybe 2, at most 3 siguro. Pero halos tapos na yung partial committee report namin, i-route na namin yan. Halos tapos na yung partial committee report. Hindi pa rin nila napatawag si Martin. Walang investigasyon nangyari kay Martin. Kahit si Martin pa rin ang tinuturo. Di ba? Grabe, no? Revelasyon ni Toby Tiangco sa sermon. Ano naman drama ito? Puro dramahan na lang ata nangyayari sa atin, Ano naman yung allegation mo o revelasyon? Kay Congressman Toby Tiangco na mismo nang galing. Ang alin? Nalandaw ni PBBM ang umano'y korupsyon sa kanyang administrasyon. Nako po. Miniting pa raw niya si Congressman Martin Romualdez at ngayon fugitive from Justice Saldico. Ano kaya ang masasabi ng palasyo sa mga pahayag ng kaalyado? Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. 2 taon na ako dito, wala akong napapagawa dahil kayo ni Saldi kinukuha niyo yung pera ng Congress. So he knew. Yun ang sinabi niya. Pinabulaanan ng Malacanang na kumpirmado ang sinasabing usapan ni Navotas City Representative Toby Tiangco. Pinabulaanan naman itong si Ander talaga. Halos lahat. Hindi ko alam din kung anong totoo yung sinasabi nito ni Kachobi kasi ang haba ng mga kanyang revelasyon. Ang sumatotal, in good terms pa rin sila. Ano ba talaga? Kung kayo magbibigay kayo ng mga revelasyon at alam nyo na kasisira ng Pangulo, sabihin nyo kung magkalaban kayo, magkakampi. Kasi parang naguguluhan na rin kami. Parang nagpapaandaran na lang kayo kung sino ba yung papanigan ng taong bayan, ano ba yung mangyayari pag halimbawa siwalat ka ng mga ganto-ganere. Ang credit nito, ang lumalabas, in good terms pa rin kayo Kahit ang dami mong sinabi. Ang sisirain mo lang si Martin, pero si Martin hindi pa rin lumalabas sa eksena. Hindi pa rin nakikita na interview, na imbestigahan, wala pa rin ano ba yung laban nila? Ano ba yung pinaglalaban nila nito mga ito? Baka tumakbong senador sa 2028. Yun lang ang nakikita ni Aling Ledesma. Impeachment na ulit tayo. Subukan nga natin. Ano to? Sarado na raw ang paghahain ng impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo? Sarado na. Ito sa House Committee on Justice. Hindi na umabot siya ng ikatlong reklamo pero giit ng Makabayan Bloc,
matibay ang kanilang grounds for Naku impeachment. po. Nasa frontline, ang balita niya si Marian Enriquez. Verified complaint for impeachment against President Ferdinand R. Marcos Jr. Pasado alas 6:30 ng January 26, formal nang nai-refer sa House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin, deemed initiated o gumugulong na ang impeachment process laban sa Pangulo. Kabilang sa mga reklamong ni-refer ang impeachment complaint ni Attorney Andre De Jesus na inendorso ni Pusong Party List Representative Jet Nisay noong January 19. Ang ikalawa naman ay ang reklamo ng grupong bayan na inendorso ng Makabayan Bloc. I feel good kasi dapat lang naman talaga, alam naman namin talaga na walang dahilan para hindi mangyari ito. Kailangan pag-usapan na natin yung nilalaman mismo ng impeachment complaint, no, laban kay Pangulong Marcos Jr. Dahil siya ang pangunahing responsable at direktang kasangkot sa walang kapantay na lawak at laki ng corruption dito sa flood control scandal. Ibig sabihin din ay na-trigger o simula na rin ng one-year bar rule o bawal nang maghain ng mga panibago pang impeachment complaint laban sa Pangulo sa loob ng 1 taon. Pasok tuloy dyan ang sanay ikatlong reklamo ng grupo ni na dating Congressman Mike Defensor, Jacinto Paras at Attorney Ferdinand Topacio. Dalawang bagay ang kailangang ipasa ng impeachment complaints. Una ay ang pagiging sufficient informed kung saan titignan kung may tama at verified na mga dokumento ang naturang reklamo at kung alam talaga ng complainant ang isinumite niyang reklamo. At pangalawa, ang pagiging sufficient in substance kung saan dapat may recital of facts o paglalahad ng mga katotohanan na bumubuo sa inihaing paglabag at nagtatakda ng jurisdiksyon ng komite. Bibigyan ng 10 araw ang Pangulo para sagutin ang reklamo, bagay na sasagutin naman ng mga complainant sa loob ng 3 araw. Oras na makitaan ng sapat na grounds ang mga naturang reklamo, uusad ang pagdinig ng House Committee on Justice. Dito na mangyayari ang cross-examination at paglalabas ng mga testigo at ebidensya. Dapat maisumite ng komite ang kanilang findings at recommendations sa loob ng 60 session days at ang recommendation na ito ang siyang isasalang o pagbobotohan sa plenaryo ng Kamara. 1/3 ng House Plenary o 106 votes ang kailangan para tuluyang i-impeach ng Kamara si Pangulong Marcos. Mula rito ay iaakyat na ang Articles of Impeachment sa Senado na siyang tatayo bilang impeachment court. Bago pa man i-refer sa House Justice Committee ang impeachment complaints, iginit na ng grupong bayan na matibay ang kanilang grounds for impeachment, kabilang na ang BBM parametric formula na basihan umano para sa alokasyon ng infrastructure projects ng mga mambabatas at ibang opisyal. Hayaan natin na yung proseso ng accountability magkaroon ng sapat na luwag. Kung sino mang citizen dyan na may gustong magsampa din, ay mabibigyan ng pagkakataon at hindi makakaramdam na sila ay excluded o sila ay kailangan magkumahog at magmadali. Nagbabalita mula sa frontline. Kaya lang mahirap, di ba? Baka pagdating ng oras, binasura na. Walang sapat na ebidensya. Hindi matibay ang ebidensya. Walang sustansya. Tapos ang kwento. Diba? Umandar ang panahon, wala rin nangyari. Diba? Kasi pwedeng mangyari yan. Yung mga ganyang bagay. Pwede lang sabihin na, wala sustansya yan. Basura lang natin yan. At higit doon, may usapin naman ng 1/3. Ibig sabihin, ilang mambabatas ang kailangan mag-agree o pumirma. Aroy! Alam nyo naman, kaalyado nila yan. Pagaganahin na naman dyan yung basura na nasa mali-maleta. Diba? Ano ito? Alamin nga natin ito. Meron naman ditong banat Malacanang niresbakan si Ate Aming na sumailalim sa ilalim sa operasyon. Hala! Sabi na baka malala baka malala na. Baka talagang kailangan ng Naku, Pipi Sara is waving. Pinabulaanan ng Malacanang ang mga ulat na sumailalim o sasailalim sa operasyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Rumespak din ang palasyo sa naging pahayag ni Senator Amy Marcos at nanawagang huwag maging payaso sa pagbibigay ng payo hinggil sa kalusugan ng Pangulo.
Si President Catarong magbabalita. Totoo. Mariing itinanggi ng palasyo ang kumakalat ng mga ulat sa social media na ooperahan o inoperahan umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ma-diagnose ng diverticulitis. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa Palace Briefing araw ng Lunes, walang katotohanan ang naturang mga pahayag at tinawag itong fake news. Sinabi niyang nakadadalo na sa mga pulong ang Pangulo, patunay na maayos na ang kalagayan nito. Wala pong ganung balita na mabibigay po tayo. So yan po ay fake news. Sa ngayon po ay masasabi natin maganda po ang kalagayan ng ating Pangulo. Noong nakaraang linggo, kinumpirma ng Malacanang na isinailalim sa medical observation si Pangulo Marcos Jr. matapos makaranas ng karamdaman. Kalaunan, sinabi mismo ng Pangulo na siya ay na-diagnose ng diverticulitis, isang kondisyon na iniuugnay niya sa stress at edad. Kaugnay nito sa isang video na inilabas noong Sabado, ipinahayag ni Senadora Amy Marcos na nagkakasakit umano ang kanyang kapatid dahil sa kakulangan ng sapat na pag-aalaga mula sa mga taong nakapaligid sa kanya sa Malacanang. Dagdag pa ng Senadora, may kanya-kanyang agenda umano ang mga tao sa paligid ng Pangulo habang napapabayaan ang kalusugan nito. Wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. At ayan, habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Ang mga pahayag ng presidential sister ay pinalaga ng Malacanang. Nanawagan si Jose Castro na huwag gawing katatawanan ang kalusugan ng Pangulo. Dagdag niya, nararapat lamang na seryosohin ang kalusugan ng Pangulo at nanawagan ding iwasan ang pagbibigay ng pabirong payo o pahayag. Binigyang diin ni Castro na ang isang taong dumaraan sa karamdaman ay nangangailangan ng tunay na malasakit at Hindi nyo mapipigilan ng taong bayan. Paggalit ng taong bayan, kahit ano na lang lalabas sa bibig niyan. Kaya, hindi kayo pwedeng kokontrolin nyo ang taong bayan sa kanilang mga opinion at suwestyon. Huwag ganun. Hindi demokrasyong bansa ang Pilipinas kung ganyan. Kaya nga sabi ni Congressman Libiste, ang Pilipinas ay nasa de facto martial law. Na ba? Talagang ramdam na ng Pilipino. Kasi hindi niya masasabi yun kasi nararamdaman niya na kahit naman tayo, nararamdaman na rin natin Sila-sila lang ang namamayani ngayon. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kinakwestiyon. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at pribadong sektor ay lumaban sa diktatura. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay poprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. Kita nyo naman. Ramdam kasi, di ba? Yung mga kritiko ay pinapatulan. Di ba? Pinapatulan, pinapatahimik, kinakasuhan yung iba. Tamo si Attorney Topacio, sila Attorney Jimmy Bundok, di ba? Kinasuhan. Palasyo daw hindi raw papatulan yung issue na impeachment. Bakit? Alam nyo na ba na scripted talaga kaya hindi nyo papatulan? Hindi na raw pinapansin ng palasyo ang panibagong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Para sa update ng Babalita Live, si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, unahin na natin kumustahin yung kalusugan ng Pangulo. Mas malakas na ba siya ngayon? Makakadalo na ba uli siya sa public events? Cheryl, nasa magandang kalagayan na raw ang kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos na nasa meeting sa kasalukuyan. Ayon sa palasyo, balik na sa normal ang Pangulo
Pinabulaan na naman ng palasyo ni Palace Press Officer Claire Castro yung kumalat na impormasyon na naoperahan o ooperahan si PBBM. Fake news din yan. Asahan din daw na ipopost na sa social media ito nga meeting ng Pangulo para nga maipakita na nasa maayos yung kondisyon ng kanyang Talaga? kalusugan. Cheryl. Eh di wow. Tinanggap na kanina ng House Secretary General yung ikalawang impeachment complaint nga laban kay PBBM. Ano ang pahayag nila tungkol dito? Cheryl, walang bagong pahayag ang palasyo tungkol nga dito sa panibagong impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero may paglilinaw ang palasyo or walang maibibigay na sagot. Doon naman sa sinasabing basehan daw ng isa pang impeachment complaint ay yung naging pag-uusap ni na PBBM at ni Congressman Toby Tiangco na kinastigo umano ng Pangulo si former House Speaker Martin Kinastigo Romualdez at umano. si former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ang sabi ni Yusek Claire, wala daw siyang impormasyon tungkol dito. Pero ang iginiit niya, kahit Kita nyo, kinastigo umano. Eh, bakit ayaw nyo pa imbestigahan? Kung galit na pala kayo sa pinsan nyo. Diba? Mabilis lang yan. Kung galit ka, pakulong mo. Para naman mawala yung agam-agam na kinakampihan mo o may sabuatan sa mali-maletang pera. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, saan ka man sa Pilipinas o sa abroad ka man, huwag mong kalimutan mag-like, share at subscribe. Hanggang sa muli, malapit na tayo mag 320,000 subscribers. Bye-bye!